pagsisigaw na dakilain na pumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Sa awit sa sayaw, sa palakpak at sa sigaw, luwalhati ko ang palakpak sisigaw.
Magandang gabi po sa inyong lahat at ito po ang Midweek Online, hatid po sa inyo ng SUMC at kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood sa SUMC 108, SUMC Page, SUMC GC at sa mga different GC. Magandang gabi po sa inyong lahat at ngayon nga po ay magsasama-sama po tayo ng 30 minutes at ito po yung nagaganap tuwing araw po ng Miyerkules, naganap na ikapito ng gabi hanggang ikapito't kalahati ng gabi. Tayo ho ay mag-aaral ng mga talata na inyo po at ating narinig noong pong last Sunday mula po sa Old Testament at may bibigyan lang po natin ng maiksing refleksyon. Makakapakinig po tayo ng mga inihandang awit, kasama na rin po ang ating panalanginan, mga announcement at pagbati sa isa't isa. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At tayo ho ay magpatuloy sa pamagitan ng pakikinig ng mga talata. Ang mga talatang inyong maririnig ay binasa noong Sunday mula po sa Old Testament, batay po sa lectionary readings. At ito po'y hango sa aklat po ni Job, Kabanatang 1, Talataang 1, at ating pong ipagpapatuloy sa Kabanatang 2, Talataang 1 hanggang 10. Ito po ay hango sa magandang balita, Biblia. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas, "Nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin," sabi ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan." Sinabi ni Yahweh, "Kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin." Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na." Ang sagot ni Job, "Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Muli po ang inyong narinig ay mula po sa aklat ni Job, Kabanatang 1, Talatang 1.
Kabanatang 2, 1-10, at sabi ko nga po, ito'y hango sa magandang balita, Biblia. Tayo po'y mag-aral ng ilang sandali. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga talatang ito upang sa gayon ay maging pagpapala sa aming lahat na nakikinig at mga nanonood ngayon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Narinig po natin ang istorya ng buhay ni Job na kung saan si Satanas ay kausap ni Yahweh. At humingi siya ng pahintulot bago pa rito sa ginawa niyang muli. Dahil yung pahintulot na hiningi niya, na kung saan ay maraming ginawa si Satanas kay Job, pero hindi man lang natinag at siya'y nagpatuloy ang kanyang pananampalataya. Sa pagkakataong ito, ay meron na namang pong ginawa ito si Satanas at siya na namang pinahintulutan. So tayo ho ngayon ay nasa aklat na po ni Job. Nung last Wednesday ay nasa aklat po tayo ng Esther. At sa inyo pong patuloy na nakikinig at sumusubaybay po sa Midweek Online na hatid po ng SUMC, ay ating mga pinag-aaralan patuloy. Sabi ko nga po, aklat na tayo ng Job nung nakaraang Miyerkules at mga sumunod na nakaraang Miyerkules ay aklat ni Esther, tapos Kawikaan, tapos aklat ni Solomon, at yun naman pong kasaysayan ni David. So marami-rami na tayong mga natututunang mga aral. At nawa, hindi lamang po tayo natututo, kundi sinisikap nating isakatuparan ang mga bagay na natututunan natin sapagkat yun ang importante. Marami tayong alam at isinasabuhay natin ng buong sikap. Hindi ho kasi madaling sumunod sa Panginoon Diyos, pero kailangan natin ang pagsisikap. So, magpatuloy tayo sa buhay naman ni Job. Sabi nga, si Job ay kumakatawan sa humanity. Represents the best of humanity. Sa buong sangkatauhan ay nire-representa po ni Job. Sabi nga, si Job ay isang modelo at pwede nating gawing iset na bilang standard. Saan kaya natin siya dapat gawing modelo? Bilang tao. Saan kaya natin siya dapat gawin bilang sukatan o standard? Saan kaya? So sa ating pagpatuloy ay malalaman po natin. Maaari pong hindi tayo kumatawan kay Job, Pero sabi nga rito, kailangan nating magsikap na maging. Ibig sabihin, magsikap, hindi ho madali. Kaya nga kailangan ng pagsisikap. Na kung saan nagpapatuloy tayo, kahit tayo ay medyo sabihin na natin na patungo sa pagkabagsak, hindi ho tayo humihinto, kundi tayo ay nagpapatuloy. At siya po ay nagsisimbolize na nagpapakita sa atin na ng kanyang pagiging isang huwaran, itong si Job. At pwede po siyang maging pundasyon ng pag-asa. So, hindi lamang po pala siya gawin nating modelo, hindi lamang po siya pwede lamang maging sukatan natin, kundi lalong higit, maging pundasyon natin siya ng pag-asa. Bakit kaya kailangan ito? Yun daw pong kapalaran nga ni Job, sabi rito, his fortune
should be ours if we strive to achieve the kind of perfection that He was able to raise up for Himself. So sabi nga po, yung kapalaran niya ay pwedeng maging atin kung tayo'y magsisikap na abutin ang sukdulan, ng pagiging isang mabuti. At yun nga po ay nagawa niya. At kung ito ay marapatin sa pamamagitan ng pag-abot ng katuwiran, hindi ho katuwiran, kundi katuwiran. And blamelessness. So isang masasabing wala tayong maipipintas. At pwede po siyang gawing halimbawa at pundasyon ng pag-asa. At sa pamagitan po nito ay kung ating ibabalik paatras yung ating talata, siya ho ay maganda ang kanyang buhay. Pero humantong po sa sabihin na natin na kalunos-lunos na pangyayari sa buhay. Pero sabi nga natin, bago nangyari ang binasa natin, si Job po ay natagpuan pa ring tapat sa kabila ng lahat. At sabi nga rito, hanggang dumako o umabot sa kawalan itong si Job. Isipin po ninyo yon, ang ganda-ganda na po ng kanyang kalalagayan sa buhay, pero dumating po ang panahon na kung saan ay hindi natin masasabing hindi sukat akalain. At ang buhay po ni Job ay naghahatid po ng pag-asa, naghahatid nga po ng pangarap. Bakit po? Sapagkat kung ay inyong titingnan at ipagpapatuloy ang pagbasa po sa aklat ni Job, lalo na po sa bandang huli. Hindi ko na po sasabihin sa inyo, kundi basahin niyo po ang buong kasaysayan ng aklat po ni Job, o maaaring sa darating na Miyerkules ay maging bahagi pa rin po siya ng ating aralin. So tayo ho ay magpatuloy pa din mula nga daw po sa pambungad na kwento at mga pagkakasunod-sunod ng mga talata at mga chapter ng aklat po nitong si Job, ay marami po ang naganap at nangyari. Marami po ang sabi rito, lot of things that are rich with meaning. So ibig sabihin, hindi lamang po siya isang kwento, kundi marami pong mayaman po ito sa pagbibigay ng napakaraming kahulugan ang buhay ho ni Job. Makikita rin po natin sa talata yung pong senaryo na kung saan, sabi nga doon sa talata, pakinggan nating muli. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Nakita niyo ho, yung presence niya nandoon. At nagkamustahan pa sila. Kinumusta po ni Yahweh si Satanas, saan siya galing? Sabi po niya dito sa mga talata ay, nung tanungin po siya saan nanggaling, nagpapabalik-balik at naglilibot-libot ako sa buong daigdig. Makikita po natin doon yung kwentuhan at mga ginagawa nitong si Satanas. So yun ho yung kwento, yung heavenly court scene with the eager Satan. Ano ho? There's the realization that this is more about God than it is about Job. Ito daw po ay patungkol sa Diyos ng higit pa kaysa kay Job.
If you pray enough, pakinggan po natin ito. If you pray enough, believe enough, have enough faith. Kung tayo po ay nananalangin ng husto at nagtitiwala ng husto at may sapat na pananampalataya, if you do all the right things. So tinatanong tayo, tayo ba ay nananalangin ng sapat o nananalangin lang tayo pag kailangan? O nananalangin tayo kung talagang wala na tayong aasahan pa? Sapagkat ang pananalangin ay hindi lamang po sa panahon ng pangangailangan, kundi manalangin po tayo ng manalangin, maaaring hindi sa atin, para sa iba. Manalangin ng sapat, magtiwala ng sapat, at magkaroon ng sapat na pananampalataya. If you do all the right things. God, who is with hope through the times of plenty, ang Diyos na kasama si Job sa panahon ng kasapatan, and through the day in the ashes, hanggang doon po sa kanyang inabot, na pati palayok na lang ang kanyang, yung basag na palayok, ang siya po niyang pinangkakamot doon sa kanya pong idinulot na sakit nitong si Satanas. Kaya ho yung mga pangyayari ay may kapahintulutan, at may kinalaman itong si Satanas sa mga nagaganap at nangyayari. So, sabi nga, ang Diyos na nakay Job sa panahon ng kasaganaan, kapuspusan, hanggang itong Diyos na ito, hanggang si Job ay dumating sa kalagay-lagayang kalunos-lunos. Makikita nga natin doon yung kanyang asawa, sinusulsulan pa si Job. Bakit hindi mo pa sumpain yan Diyos mo para ikay mamatay na? So, isipin po ninyo yun. Imbis palakasin ang loob nitong si Job, ay siya yung pangkanyang asawa ang nagiging tagapagpahina. Pero napagpahina ba si Job? Hindi ho. Pagpatuloy niyo ho yung pagbabasa. God who hears his cry. So naririnig pala ng Diyos ang iyak ni Job. At yung kanyang merciful prayers, yung kanyang pagmamakaawa, yung kanyang pag-iyak ay naririnig ng Diyos. At ang kanyang pag-iyak, halos sa magdamag. Mga kapatid, ano ba ang hinaharap ninyo, hinaharap natin sa buhay? Baka wala pa po sa kalingkingan ng dinanas nitong si Job. Si Job ho ay naghahatid ng pundasyon ng pag-asa. At nawa, huwag tayong mawawala ng pag-asa anuman ang kinakaharap natin, sapagkat hindi tayo iiwan ng Diyos na akala lang ho natin. Bakit nagtagumpay si Job? Dahil siya ay nabuhay sa pananampalataya. Magandang gabi po sa inyong lahat, at naway dagdagan ng Diyos ang ating mga kaalaman patungkol sa bagay na ito. At ngayon ho, pakinggan natin ang isang awit na inawit po ng grupo ng Life Breakthrough, at may pamagat po, Live by Faith. We can build the earth better place to dwell. We can bless tomorrow if we give our best today. A better world, a better life, people living in a better space. Shall
on love. Let's set aside our differences and live in peace side by side. United we reach the highest peak. Let the walls fall that divides us and raise the spirit of harmony. We can move mountains, valleys, and hills. We can make the future much better generation. Better world and better life. People living in a better space, leaning on the shoulder of God. Living by faith, living on love. Let's set aside our differences and live in peace side by side. United we reach the highest peak. Let the walls fall that divides us and raise the spirit of harmony. Love goes on forever if we abide with the Lord. Then we abide with the love. You know, love is what we're making. Never underestimate, never waste the time. Living by faith, living on love. Let's set aside our differences and live in peace side by side. United we reach the highest peak. Let the walls fall that divides us and raise the spirit of harmony. Living by faith, living on love. Let's set aside our differences and live in peace side by side. United we reach the highest peak. Let the walls fall that divides us and raise the spirit of harmony. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat at kayo patuloy na nakikinig sa Midweek Online, hatid po ng SUMC. At patuloy niyo po ito mapapakinggan sa SUMC 108, SUMC Page, SUMC GC, and different GC, maging sa GRG o Gospel Reading and Greetings. So tayo ho ay nasa gawain po ng Midweek Online. Inuulit ho natin, ito ho ay hatid ng SUMC o Suba United Methodist Church. So nais nating batiin si Glenny Campomanes ng Antipolo, si Marivic Marcelo ng Cardona, si Melissa Anore ng Cardona at si Eliseo Clarissa. So tayo ho ay nasa panahon naman po at samahan nyo ang inyong lingkod sa ating pong panalanginan. Isa sa napakahalaga na pinakasandata po natin bilang mananampalataya ni Kristo. Muli po ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, at magsama-sama po tayo sa panalanginan. Dakila at makapangyarihan Diyos, narinig po namin ang buhay ni Job. Narinig din po namin ang living by faith at ito ho'y may mga kaugnayan. At sa gabi pong ito, nagbibigay po kami ng galang sa inyo
pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. At nasa panahon po kami, O Diyos, ng pagdulog, paglapit sa pangangailangan at panalangin para sa iba at para sa amin, para sa daigdig. Hindi kami karapat-dapat, kami makasalanan, kaya po patawad, O Diyos, at gawin mo po kaming karapat-dapat upang ang aming mga kahilingan ay inyo pong dinggin at pakinggan. Tinataas po namin sa gabing ito, O Diyos, ang kalalagayan ng buong daigdig. Tinataas po namin ang lahat ng bansa, lahat ng tao, lahat po ng pinuno na pinagkaloobang maging tagapamahala ng bawat bansa, gayon din ang kalalagayang ekonomiya, politika, kultura, at maging pananampalataya. Kasama na rin po ang aming panalangin para po sa resources ng bawat pamilya at mga individual. Kalakip din ang aming pakiusap para sa panalangin para sa kagalingan po ng lahat po ng may sakit. Kasama ng mga panalangin para sa doktor, sa mga nurse, mga crew, mga staff. O Diyos, ang laki po ng problema ng buong daigdig at ito po'y epekto ng pandemya ng COVID-19 at iba't ibang variant. Kaya po, O Diyos, apektado po ang kalalagayang ekonomiya at pangangailangan ng tao at marami po ang may sakit. Kaya hiling namin, O Diyos, matapos na po ang pasanin ng buong daigdig sa dinudulot ng sakit na ito. Ang iyo pong kagalingan at tulong ay sa inyo po namin dinudulog. Tulungan mo kami, O Diyos, sa kalagayang ito ng pangkalahatan. Sa gabi pong ito, dinadalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng pamilya, ang bawat kapatiran, ang bawat samahan ng mga pananampalataya, the body of Christ, the people of God. O God, i-provide niyo po ang aming needs, our basic needs, upang kami mabuhay. Salamat sa trabaho na binigay mo po sa bawat isa sa amin. At ang wala rin po ay hinihiling namin na makakita po sila at makasumpong para po sila ay may magamit po sa kanilang pang-araw-araw. At ang may labis ay magbahagi upang walang kulangin. At ang magkakaroon naman ay patuloy na magbahagi pa din upang ang biyaya ay patuloy na dumaloy. Dalangin namin, O Diyos, ang proteksyon naming lahat laban sa anumang bagay na masama. Lalo na po sa umiiral na sakit po ng pandemya, bunga po ng COVID-19. Sabi nga po, O Diyos, ang sakit na ito ay hindi nakikita. Kaya O Diyos, bigyan niyo rin po kami ng pansanggalang na hindi rin nakikita. Bigyan niyo po kami ng spiritual body shield na magpoprotekta po sa amin. Isang face shield, isang face mask, even vaccine that is spiritually na nasa amin, Panginoon. At ito ay maganap mangyari sa pamamagitan ng pananampalataya namin. Tulungan kaming abutin lahat ng uri ng sakit. Kasama ng O Diyos, bunga ng physical, spiritual, emotional, intellectual ay apektado nito. Ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kasama, kapiling, mga nasa ibang bansa at doon na nakatira, idinadalangin po namin. Ang iba ay nagtatrabaho, mga OFW, ipinagpe-pray namin. At mga iba't ibang dahilan ng kanilang pagtungo at alam naming ito ay para po sa lahat ng kanilang pamilya at mahal sa buhay at para sa kanilang sarili. Kaya ang dalangin namin, protektahan niyo po sila at samahan palagi. Dalangin namin ang kanilang mga employer, kasama po ang aming panalangin para po sa mga seafarers, ang mga seaman,
O Diyos, ingatan sila habang pasamantalang magkakalayo ang mga pamilya. O Diyos, dalangin din po namin ang mga pakiusap ng iba para po sa patuloy na kagalingan po ni Wilson Marbilla Sr. ay tinataas po namin si Maria Victoria Marcelo, si Danny at Nerly Loteiro, gayon din si Tatay Sidro Anore, si Gemaline Antonil, si Bergie Distor, si Marvin Manuel, si Patsy Manuel, si Pastor Pablito Pulyantes, Edmond D. Tablan, si Magdalena Taiting, si Kim, si Ryan Shen Aragones at ang kanyang kaibigan na si Paulo, si Pastor Sonny Ona, si Lay Taiting ay patuloy naming itinataas, si ang kahilingan ni Melissa Anore, para po kay Kim Jasper Credo at sa pamilya na kanyang patuloy na ipinapanalangin, kasama na ang patuloy na kagalingan sa mga Colyera family ng Liliw, Laguna at ang pangako at kaligtasan and provision na makapag-abroad po yung kanyang pong ipinapanalangin ito o kaya ay makapagputa po ng business. Kasama po ang panalangin at kahilingan na nalalapit po niyang let exam. Maging si Talia ay patuloy po naming itinataas at maging si Tin para sa kanyang midterm. Si Tita ay amin pong itinataas, si Regino Sapanta at si Pastor Arnold Sembrano, maging si D.S. Dexter Ceballos ng ST PPACE at ang kahilingan ni Mary Ann Villanueva. O Diyos, dinggin mo't pakinggan ang mga pakiusap namin ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat po sa nakiisa sa panalangin at tayo ho'y magpatuloy sa ating gawain. At tayo ho ay nasa ilang mga announcement. Patuloy pong pinapahayag na sa October 10 po ay regular session po ng council meeting decided by Prisco Anore. Ito po ay after service sa darating na linggo. At nawa, masimulan na natin ang mga balakin, mga plano at mga programa. Kasama na ang kapahayagan ng MYF Cluster 4 Exicom na gagamitin po ang SUMC Church para po sa kanilang team building sa October 9, 9 a.m. to 3 p.m. at sa 8 a.m. naman po, same date po, October 9 hanggang 12 noon, may Witness Summit via Zoom po at ito po ay pinamamahalaan ng RD Witness. So, nais nating ipagpatuloy na ipahayag, tayo ho'y umiiral ang MECQ at tayo ho'y niluwagan ng +10, at kaya meron po tayong mananambahang mga naka-schedule sa darating na October 10. So, yung mga nagsimba ng October 3, kayo naman po ang mag-online at ang mga magpe-face-to-face naman po ay naka-schedule po sa 10. So, ang midweek po natin ay online pa rin ang pagsamba, face-to-face, online din po. At ang mga care group po ay pinapahintulutan na po natin basta pairalin po ang protocol po natin. So, sa gawain po ng kabataan, kalalakihan at kababaihan. So, nais natin ipahayag na kapaglingkod po ang ating simbahan at salamat po sa nag-sponsor na 90 na bata sa Nabotas. At possible po sa next Saturday po ay meron po tayong 30 plus na mapapaglingkuran. At sa 16, sa 23 po ay meron pa din po tayo. So, ipanalangin po natin ito, itong ating outreach ministry para po sa mga bata. So, nais nating ipahayag at batiin ang mga may kaarawan sa mga nakalipas na araw, previous. Si Jeng Pabul nung 4, October 4 po. At si Engs Vital nung 4 din po. At si 6,
si Opel Anore, ngayon po ito, at si Luena Rose Ferrer. Happy birthday po sa inyo sa araw na ito. At si Mimi Giliedo sa 8, kasabay po niya si Leslie Taiting. Sa 9 naman po si Rosemary Rivera. At sa darating po naman na 8, meron po tayong mag-asawa magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, si Isidro at Prima Anore. So, happy birthday po sa inyo at happy anniversary. Pagpalain kayo ng Diyos at maging pagpapala po kayo sa pamilya at sa komunidad at maging sa simbahang pinaglilingkuran po ninyo. Nais nating ipahayag, October 10 po, ang mga gaganap ay si Marivic Anore, Edna Valdez, Evelyn Valdez, si Monday, Garbosa, tsaka po si Vicky Estoque at ang abala po para po mga siwa sa ating panambahan ay kababaihan. So, isa pong sulat kalatas ng pakikiisa at pakikiramay, pagdalamhati para po sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay ng Komendador. At ito po ay si Rodrigo Komendador Sr. Nakikiramay po ang SUMC sa inyo pong lahat. Ganyan din po, nakikiramay din po ang SUMC kay Joel Pasang na pumanaw po kahapon. So muli po ang aming pakikiisa at ating mga pakikiramay. Sa atin hong pagpapatuloy, nais pa rin natin batiin ang mga sumusunod. Salamat po sa pagsubaybay ni Lay Vital Taiting, sa Alisa Bakay Panso, si Marivic Marcelo, Eliseo Clarissa, Glenny Campomanes, si Gemma Katakutan Bernades, si Francis Vital Estrada, si Sakanle Ilagan, Jenny Lynn. So marami pong salamat sa inyo pong pakikinig ng mga talata na ating pong pinag-aralan sa buhay po ni Job, maging sa awit na inihanda po at nakiisa sa panalangin. So, bago ho tayo maghiwa-hiwalay, taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ninyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. Muli po, ito po ang SUMC na naghahatid sa inyo ng Midweek Online. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi at pagpalain po tayong lahat. Amen po. Bye po sa inyong lahat. Magandang gabi kay Tatay Sidro at Ate Nanay Imang at kay Tatay Danny at ganoon kay Nanay Nerly. Sa ating mga senior citizen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang bisig, isang